stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Yes! Thank you, Lord! You are so great! Amen! Higit sa pangalan ng Yolanda, na kahirapan ng sakit. That's who Jesus is! That's who Jesus is! And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? What can stand against? Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Then what can stand against? What can stand against? Thank you, Jesus! Our God! Our God! Hallelujah! Hallelujah! That's who our God is. Amen! 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 Sabihin mo nga, yan ang aking Diyos. Amen! That's who our God is. Amen! Amen! As we sing this again, declare it from your heart. Declare it from your heart. Amen? Sabi sa Bible, and the enemy shall flee. Karipas ng takbo, away. Amen? Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God, And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Then what can stand against? oh yes, He's our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us?
you, Jesus. He's our God. Isang malakas na palakpak. Hallelujah. Come on, let's shout. Hallelujah to our God. You are our God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. We continue to worship you, oh God, in this place. Oh, let's continue to adore Him. He's so good. Heavens declare the glory of God, and all of the world will join the praise His wonders proclaim. The oceans and skies will lift up
Praise God. Thank you, Jesus. Let's give the Lord a hand one more time. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. We may all be seated before we go into our message this morning. Sama pala po kami sa pagbati. So, nailis ko lang pong banggitin, sabi pong ganun sa awit, Psalm chapter 1 and verse 3. You shall be a tree planted like streams of living water, bearing your fruit in season, and whatever your hand touches will prosper. Sabi pong ganun, you shall be like a tree planted by the streams of living water, that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. So we are entering into a new season. Tandaan po nating maigi. Sabi pong ganun sa ating binasa, sa pagpasok po ng 2014, whatever you touch will prosper. You will bear fruit in its season. So 2014, definitely, you will bear more fruit. Amen? Amen. So nais ko lang pong sabihin po sa inyo, ang sabi po kasi ng relihiyon, do. Pero sabi po ng grace, it is done. As we also focus in our entering a new season, 2014, cultivate your minds. Always meditate on your position in Christ. Position in Christ. So, on behalf of my barangay, my tribo, ay binabati po namin kayo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Maraming salamat po. Magandang umaga. Praise the Lord. So we are celebrating this morning ang Pasko. Alam nyo, marami pong kahulugan ang Pasko sa bawat tao. Diba? If you've been through traffic in Quezon City, alam nyo Pasko na talaga. No? Nandun na yung rush. If you go to the malls, ang mga pila po sa mga counters ay pagkahaba-haba. Tapos ang mga tao ikot ng ikot. So, para sa akin, Christmas is always a special time. Kaya, marami po akong narinig, huwag na tayo mag-celebrate ng Pasko with all the calamities. Kalamidad na nga, hindi ka pa mag-celebrate. Huwag po hindi tayo nabubuhay na naaayon sa kapaligiran natin. Tayo pong lahat na Kristiyano na tumanggap sa Panginoong Hesukristo, we have that life inside of us. At kapag hindi po maganda ang kalagitnaan natin, tayo ang mag-shine. Ang kabutihan ng Diyos ay lalabas pa rin. So, I enjoy Christmas because it's a time, kasi minsan hindi ka naman the whole year round nagbibigay ng mga regalo at iniisip mo na kung ano ibibigay mo sa bawat isa. So, para sa akin po, it's really a joy, kahit makipagsiksikan ka pa, kahit ano pang sabihin nila, masarap pa rin ang namimili na ipamimigay natin. So really, it's a time of celebration. Maski po tayo, why do we celebrate our birthdays? Bakit natin, di ba? Bakit nagtitipon-tipon ang pamilya natin, mga kaibigan natin, pag nagbe-birthday tayo? Sapagkat, mahalaga tayo sa kanila. So they would always want to share that moment that we are celebrating another year. Ngayon, ang Pasko, marami po akong Kristiyanong naririnig na iba-iba. Sabi na iba, bakit kayo magpapasko? Hindi naman pinanganak. Sabi nga kanina, Sister Tina, na hindi naman pinanganak ng December 25 ang ating Panginoon. Alam nyo, huwag po tayong kontrabida. Diba? We just chose, through the years, yun po ang na-develop na time to celebrate the first coming. At yung first coming na yun ng ating Panginoon showed us the great love that God has for you and me. At para po sa akin, it is a time to really celebrate anuman ang dinadaanan natin. Diba? Kaya maganda po. Kung nakita nyo ako nakita ko sa TV, yung mga taga-Tacloban, may Christmas tree din. Diba? May gift-giving din sila. Tapos tayo kasi, akala natin, religious, na hindi tumawa at mag-celebrate. Alam nyo,
kung hindi kayo masayahing tao, you'll be out of place in heaven. Kaya dito pa lang, mag-practice na po tayo maging masayahin. Sapagkat maligaya po tayong lahat sa langit. Okay. So, alam ko po na ang Pasko, lalo na sa Pilipino, ang tradisyon ay hamon at queso de bola. Diba? Ang bawat hapagkainan ay parang hindi kompleto pag walang hamon at queso de bola. Kami po sa tradisyon namin sa Pampanga, hindi lang hamon, queso de bola, may nilagang baka. At yung nilagang baka na yon, lalagyan pa ng buong manok para flavoring lang. Usually, hindi mo naman kinakain yung manok. At nilalagyan pa yan ng chorizo de Bilbao. At nilalagyan pa yan ng buto ng hamon. Kaya ang nilaga po ng mga Kapampangan ay kakaibang nilaga. So, tama, kasama po yan sa tradisyon. Kaya po pagka nag-Noche Buena at mga kulang-kulang yan, syempre kung ano ang nakagisnan po nating tradisyon. So, I thank God we live in the Philippines because we celebrate Christmas. Isipin nyo kung nasa ibang bansa kayo na hindi naniniwala sa Pasko, dadaan lang yung araw na hindi man lang nasi-celebrate. So, for us, when we celebrate the birth, the first coming of the Lord Jesus Christ, we are honoring Him. At tayo'y nagpapasalamat. Okay? Because makikita natin, nare-reenact ulit yung angelic visitation kay Mary, yung obedience din ni Mary for the will of God to happen in her life. Sabi niya, let the word be done. So, lahat po tayo, marami tayong makikita pong mga kwento. Hindi lang po ito fables, but these are your true story po ang pagdating ng Panginoon. Kaya kung dumating siyang una, may pangalawa po siyang pagdating. Okay. Now, basahin ko lang po ang Luke 2 verse 14. Ay magsimula na lang ako sa verse 10. Okay, so let's go to Luke 2 verse 10. Then the angel said to them, "Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be the sign to you. You will find a babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger." And suddenly there was with the angels a multitude of the heavenly hosts praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men." So ang message po ng mga angels sa mga taga-earth, okay? Sabi niya, unang-una, fear not. Alam niyo po, as human nature, tayo po may human nature, punong-puno po yan o pinalaki yan sa fear. Siguro, nung tayo ay sanggol pa, ang mga tatay at nanay natin, at saka lolo't lola, ang maririnig natin most of the time, wag, no, don't, lahat po yan. Kaya lahat po tayo, nagkaedad ng punong-puno ng mga wag at don'ts. Kaya may mga bata po na hindi nag-develop because of overprotective parents. Alam nyo, sa pag-aaral ng paglalakad ng ating mga anak, pag yan ay maliliit pa, madadapa sila. Minsan masusugatan sila. Pero ibig bang sabihin, kakargahin nyo na lang sila the whole time? Ay malulumpo po yan. So, marami po sa atin ay pinalaki sa fear. Kaya ito ang unang mensahe sa pagdating ng ating Panginoon, fear not. Alam nyo, sa panahon natin ngayon, maraming fears ang mga tao. Okay? Iba-ibang klaseng fear. Fear of lack, fear of poverty, fear of death, fear of sickness, fear of, ano ba mga fears natin? Fear of going out. Kasi sabihin, imagine, yung isa nga nasa bahay lang, yung kotse, yung truck, inararo yung bahay nila, o natutulog lang yun sa bahay. Alam nyo, kung mabubuhay tayo sa fear, walang mangyayari sa atin. Okay? That's why, ang sabi po dito, fear not, bumalik nga tayo sa verse 10. Bumalik tayo sa 10. Do not be afraid, for behold, I bring you good news of great joy,
which will be to all people. Kasama ka ba dyan? To all people. Good news of great joy. Hindi niya sinabing joy lang, but great joy. Bakit great joy? Alam niyo, para po sa akin, when I got saved, it was the greatest joy. Akala ko, nung ako'y kinasal, yun na ang greatest joy na mararamdaman ko, di ba? Kasi kinakasal ka dun sa Prince Charming na nagpatibok sa iyong puso. So akala ko that was the greatest joy in my life. But after na nang I do, the years went by, hindi pala greatest joy yun. No? So, nung nagkaanak ako, yung panganay naming anak, sabi ko, ito na yung greatest joy. Meron akong anak. But as the years went by, hindi rin yun. So, sabi ko nga, siguro kung maging successful ako sa career ko, so I worked hard, okay, at naabot ko naman po yung gusto kong posisyon sa kumpanya, but hindi po yun. Alam nyo, the greatest joy I experienced is when Jesus entered my life. Kaya doon po ako na kompleto. Doon po nawala ang takot ko sa aking hinaharap. Marami po kasing takot talaga tayo sa ating future because nobody knows your future. Diba? But if you know your God, your future is in God's hands. Kaya ano man ang mangyari, sa buhay ninyo personally, sa kapaligiran ninyo, ano man ang mangyari, alam nyo, hindi tayo dapat nag-move in fear. Okay? Sapagkat kilala natin ang ating Diyos. Now, sabi natin, Jesus is the Prince of Peace. Diba? Siya ang Prince of Peace. At alam nyo ba, na ang Savior po natin, kaya tinawag siyang Jesus Christ, the Messiah, the anointed Savior. So, hindi lang siya Savior, pero ang ibig sabihin ng anointed, He is empowered. He has the abilities, okay, na isave tayo to the uttermost. Ano man ang daanan natin, kaya niya tayong iligtas. Alam nyo, na ang pagbayad sa kasalanan natin, yun ang napakahalagang bahagi ng ating kaligtasan. So, Jesus is the master of every situation of our life. Ano man ang daanan ninyo, whether masaya, malungkot, punong-puno ng pighati, but when you have Jesus Christ in your heart, diba? Sabi nung inawit natin kanina, who can be against us? Who can stop us? Alam nyo ba, ang mga anak ng Diyos, unstoppable. Amen. Unstoppable po tayo. Kaya ang sabi, fear not. So, wag po tayong matakot sa dinadaanan natin. If the doctors diagnosed you with sickness, huwag kayong matakot. Di ba? Pag kinapos na tayo, wala nang laman yung bank account natin, nag-close na nga siya dahil nag-below maintaining na tayo, huwag kayong matakot. Amen? Because God is with us. Kaya nga yung pangalan niyang Emmanuel. Okay? Kaya if you receive Jesus Christ into your hearts, alam nyo, ang pagiging Kristiyano, hindi lang nagsisimba tayo dito every Sunday. Hindi lang dahil nagsisell group kayo. But receiving Jesus Christ change you from the inside. Merong new nature na pumasok sa atin. At yung new nature na yon, okay? Isipin nyo, binigay pa sa atin ang kanyang Holy Spirit. Now, how do we explain the meaning of Christmas? Sa mga anak nyo ba, mas kilala nila si Santa Claus kaysa kay Jesus Christ? Diba, minsan mas kilala pa nila yung mga nasa TV kaysa kung ano ang sinasabi ng Biblia. Hello? Kaya, ano ang meaning ng Pasko? Okay? So, now, alam natin yung John 3:16. Alam nyo, yan ang pinaka-greatest na verse sa Bible because in John 3:16, it tells us how much God loved us. Diba? Memorize natin yan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. And when the Father gave Jesus, Jesus finished everything that we will be needing in our life. Kaya tinapos lahat ni Kristo para tanggapin na lamang natin. Marami sa atin, hindi naniniwala dyan.
Sabihin, kailangan magpakabanal muna ako. Kailangan gawin ko muna itong mga sakripisyo. Kailangan gawin. Wala tayong kailangan gawin, kundi tanggapin ang ginawa ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. So, what does Christmas mean to you? Is it gifts, shopping, new clothes? Diba? Christmas tree, Christmas decorations. Alam niyo, ako po, talagang pigil na pigil ako ngayong Paskong ito. Sabi ko kay Pastor Cesar, I will not even decorate the house. Kasi nga, nagre-rent lang kami. Kasi ang mga Christmas things ko, nasa ipil, nakakaon-kaon lahat. At tinatamad naman ako maghalhalungkat pa ng mga Christmas decor. Kaya sabi ko, next year na ako magde-decorate. Okay? Sa new address. Diba? So, I mean, walang decorations, but in my heart, I'm bubbling with excitement. Sabi ko, I don't need the lights because Jesus said, you are the light. Okay? So, wala man kayong mailagay. O yung iba talagang hindi naglagay kasi yung Meralco na yan. Kaya yung iba, yung kinakanta natin, kumukuti-kutita. Dito na lang tayo makikutitap. You know, nung other night, pauwi kami ni Pastor Cesar, nakita ko yung kapitbahay namin, may kumukutitap. Sabi ko, tingnan mo naman yung bahay natin, ang lungkot. Kaya lang sabi ko, pag pumasok ako dyan, sasaya yung bahay. Alam nyo, nasa loob po natin si Kristo. At wala po yan sa kung ano yung nasa hapagkainan natin. Para sa akin, kahit tuyo lamang, pag nasa akin si Kristo, parang hamon na rin ang aking kinakain. Amen? So, mahalaga po, anong kahulugan ng Pasko sa atin? For me, Christmas is a time of remembering. Inaalala ko po kung saan ako nanggaling. Kung anong klaseng pagkataong meron ako nung wala pa si Kristo sa buhay ko. I was religious. I always was in church. I prayed my rosary every night. Okay? Mapagyayabang ko yon every night kasi po, ingrained na po sa amin yan mulang bata kami. Ang lola ko, pagka summer kasi 2 months kaming nando sa Pampanga, ang mga magulang po naming magpipinsan, dahil yung kaming magpipinsan, yung isa, 9 sila, kami, 8 kami. So, pag summer, nandun kaming lahat sa lola kasi yung mga parents namin nagpapahinga ng 2 buwan. So, yung buong summer, lahat kaming magpipinsan, nando doon sa lola namin. Basta kumalembang na yung kampana ng 5:00, lahat kami nakaluhod na, magsisimula na yung rosaryo. 15 mysteries every morning. At hindi lang yung, di ba, yung joyful, sorrowful, hanggang glorious. Tapos noon may litany pa. Yung Tore ni David, panalangin mo kami. Ewan ko, basta may sinasagot na, ang haba-haba. But, tandaan po natin, hindi pagiging relihiyoso. That's why yung iba na born again, kine-carry over nila yung mga baggage na yan. Parang, kailangan. Alam nyo, ako, kontrabida ako eh. Pag sinabi sa akin, kailangan mong gawin yan, lalong hindi ko gagawin. Kaya ngayon, si Pastor Cesar, dahil 42 years na kaming kasal, alam na niya akong i-reverse psychology. Diba? Kasi nga, may pagkakontrabida ako. Kung ano yung sasabihin niya, sinasalungat ko. So, kaya ngayon, sinasalungat na niya para susunod na lang ako. Alam nyo, after 42 years, nagka-revelation siya. Praise the Lord. That's why it's so important for us to understand what is the meaning of Christmas. It is a time of remembering. Alam nyo ba, there is a power in remembrance? Now, 2 sides po ito. Ang sabi sa Philippians 3, di ba? Forgetting those things that are behind and pressing on. So, ang nire-remember natin are the good memories. Yung mga bad memories, we leave behind. Iniiwanan na natin yon dahil hindi na natin pakikinabangan yon. Pero ang mga good memories, alam niyo ba, good memories will carry you when the times are tough. Kaya nga maski sa mag-asawa, create good memories. Kasi there will be seasons sa samahan ninyo na minsan medyo stormy. O, sino dito ang walang problemang mag-asawa? Laging Romeo and Juliet. Pagpe-pray namin kayo kasi hindi totoo yon. Nagkukunwari lang kayo. Di ba? So, lahat po tayo, maski in a relationship, we go through tough times. But,
there is always power in remembering. Ako lagi kong inaalala pag nabubuwis na kay Pastor Cesar, yung mga good times namin. Diba? When we were younger, nung maliit pa yung tiyan niya at nung ako'y payat pa. So, it puts a smile in my lips. Kaya kahit na nabubuwis na ako, bigla akong matatawa. Why? You remember the good things. So, what do you remember about what Jesus has done for you? Sabi ko nga, may kapangyarihan. Kapag naaalala natin, anong nangyayari? Ang faith natin umaangat muli. Diba? Kung nung panahon na walang-wala ako, hindi ako pinabayaan ni Lord, ngayon pa. Diba? Kung nung panahon na ako'y may sakit at parang wala ng pag-asa, give up na ng mga doktor. But you have experienced the healing. So start remembering Christmas. Para sa akin, ang Christmas ay araw-araw sapagkat si Emmanuel ay lagi nating kasama. Kaya araw-araw, we can celebrate Christmas. So it's a time of remembrance, okay? Or remembering ano ang binigay sa atin. Alam nyo ba? Na may 7 gifts na ibinigay sa atin ang Panginoong Hesukristo. Unang-una yung righteousness. Nung tinanggap ko ang Panginoon, wala akong kailangang gawin pa para madagdagan ang righteousness ko. I am already the righteousness of God in Christ. Kaya, kahit wala pa akong gawin, nasa right standing ako sa Diyos. At alam nyo ba, when you understand the righteousness of God in your life, ito ang susi sa answered prayer. When you stand in righteousness, your prayers are effective and powerful. Kaya hindi naman sasabing, Lord, nahihiya ako sa iyo kasi may ginawa ako kanina. No, but you say, Lord, I thank you that I have received the righteousness because of what Jesus has done on the cross. Okay? At dahil natanggap ko yung righteousness na yon, I will walk in that righteousness. I will live in that righteousness. At alam nyo ba, when you walk in righteousness, you are already blessed. Hahabulin ka ng pagpapala. Kasi lahat ng ginagawa mo, it is only walking in that righteousness of God in your life. Kaya hindi ka laging nakafocus sa kapalpakan mo, nakafocus ka sa righteousness ng Diyos na ibinigay sa atin. Ang what Jesus has done for us. Alam nyo, hindi lang kung anong ginawa ni Kristo para sa atin. Kung hindi, pagbibigay niya ng new nature in us. Alam nyo, you have to understand this. You have a new nature inside of you. And that is the nature of God. And then, ang ikalawang regalo niya sa atin is peace, kapayapaan. Sabi nga, it's peace that passes all understanding. So, lahat po tayo ay pagpasok ng Prince of Peace sa buhay natin, we receive shalom. The Prince of Peace, the person of peace himself comes into our lives. Kaya, ang kapayapaan na yan, alam nyo, pagka payapa ang isang tao, ibig sabihin, very trusting siya sa Diyos. Ang trust niya, ang pagtitiwala niya, inasa Diyos. Kaya payapa siya, ano man ang nangyayari sa buhay niya, hindi siya naliligalig. I remember when we were once in the office, si Pastor Cesar biglang nag-slide sa upuan niya. Yung pala, nawawala na siya ng malay, hindi namin alam. So, yung mga nasa opisina namin, nagtakbuhan, kukuha ng first aid, kuha ng ammonia, tapos ako lang, sabi ko lang sa kanya, peace be still. Tapos noon, sabi ko lang, iangat ninyo kung kailangan natin ipa-ER, dalhin natin. Pero sabi nila, nung natapos na, nung nadala na siya sa ER, okay lang naman, na-dehydrate lang siya kasi nagka-fever siya for 3 days. So, na-dehydrate siya, kaya nag-collapse na lang siya sa office. So, ibig sabihin, lahat sila, tarantang-taranta, akala nila, naka-cardiac arrest, naka-heart. Alam niyo, sabi ko, you are thinking of the worst. Tapos sabi nila sa akin, nung natapos na, bakit cool na cool ka? Alam niyo, pag sabi ko sa kanila, pag nasa Panginoon ka, ano man ang mangyari, nasa Panginoon siya. Kung uuwi siya, nasa Panginoon siya. Kung nandito pa rin siya, nasa Panginoon siya. Alam niyo, that brought so much peace in my heart. Hindi ako nataranta. Because the Prince of Peace, when Jesus enters your life, naalala ko na naman, nung nasunog yung kwarto namin, I went teaching. Nagtuloy-tuloy ako, nagtuturo pa rin sa Bible school. May bumulong na sa akin. Si Pastor Cesar pala, sabi niya, tumawag yung anak natin, nasusunog yung kwarto natin.
Ha, ganun ba? So sabi ko, class, let's pray. Inabort namin yung fire. I called for the angels na ibigay ng Lord, i-charge dun sa sunog. And then I went on teaching. Nung natapos yung Bible school, maraming estudyanteng lumapit sa akin. Sabi nila, Pastora, paano ka pang makapagturo na susunog yung bahay mo? Tinanong ko lang naman, may nasaktan ba o wala? O, ano lang yon, material lang yon, madaling mabawi. Madaling ma-restore ng Panginoon. Ngunit, hindi rin nagtuloy yung sunog. Why? Because fear did not grip me. Inaisip ko kaagad, nando dun yung alahas ng biyenan ko. Kasi sa akin pinatago. Kasi nagsara yung deposit box sa isang bangko, hindi na namin ni-renew kasi malayo na sa amin. So, nung kinuha, sabi nung sister niya, ate, ikaw na lang magtago ng alahas ni nanay. So, nung nasusunog, isip kagad, toing, alahas ni nanay. Sabi ko, bahala na si Lord. Alam nyo, ang peace, kailangan po natin. And when Jesus enters our life, siya ang Prince of Peace. Siya ay Shalom. Okay? Now, so it's a time of remembering yung mga gifts ng Panginoon sa atin. Joy. Mabibili nyo ba ang joy? Mabibili nyo ba ang kaligayahan? Alam nyo, isipin nyo lang kasama nyo si Lord, mapapangiti na kayo. Totoo yan. Okay, joy. Ibig sabihin, anong sabi ni Jesus sa kanila? So that your joy may be full. Gusto ng Panginoon, tingnan mo nga ang katabi mo, ano ang joy niya? Anong gauge? Nasa empty? Nasa reserve? Nasa kalahati ng tangke? O nasa full? Or nasa overflowing? Amen. Tingnan niya nga natin. Alam niyo, nung sinabing overflowing, ngayon lang yung ibang ngumiti. Ngayon ko lang nakita yung ibang ngumiti. And then, so ano yung mga gifts ng Lord sa atin? Righteousness, peace, joy, healing. Alam niyo, huwag tayong matakot. Sabi nga nila, alam mo, maraming dumadating na mikrobyo ngayon na hindi pa napangalanan. Well, may pangalan tayo, Jesus. And that name is above every name. Here sa heaven, under heaven dito sa earth, under the earth, yan ang pinakamataas na pangalan. Kaya ang healing po natin, tandaan nyo, Jesus already paid for our healing. Whenever I get sick, I feel, aches and pains in my body. Kaagad sinasabi kong, hoy, sakit, wala kang karapatan sa katawan na ito. Ang katawan na ito ay tinubos na. Binayaran na ni Kristo lahat ng sakit. Kaya sakit, wala kang karapatan manatili sa aking katawan. Kaya alam nyo, ang sakit, hindi tumatagal talaga sa akin. Bakit? Hindi ko pinapayagan sapagkat natanggap natin yung regalo ng healing kasama sa kaligtasan. And then the fifth gift is deliverance. Ano man ang mga bagay-bagay na bumibihag sa atin or nagko-control sa atin or hindi natin mapaglabanan, Jesus is our deliverer. Alam nyo ba na ang bawat isa sa atin may weak area na hirap-hirap tayong kalabanan. Akala ng iba, yung mga bisyo ng sigarilyo, alak, babae, lalaki, bakla, tomboy, hindi po yun. Okay? Akala ng iba, pag nag-give up na nila, yun yung mga bisyo na madideliver sila. There are things in our lives that it is hard for us to give up. Na may stronghold sa buhay natin. Yun ay kumakapit sa atin at yun ang pilit na ibinababa tayo o pinahihina tayo. Lahat po tayo meron yan. Yung iba, pagchichismis. Hindi makontrol ang bibig. Alam mo ba? Hindi mapigil. Tangs ng tangs. Kung yung pagchichismis mo, nagtangs ka, na-edify ka pa. Di ba? Na-lift up pa yung spirit mo. So, marami po sa atin, may bumibihag sa atin. Yung iba naman, excess. Alam nyo ba, that anything that is in excess is sin. Lechon. Crispy pata. Di ba? Kumain tayo, pero hindi naman yung halos lalabas na sa tenga. Di ba? Pindutin mo na lamang, mag-overflow. Alam nyo, nung bata ako, ang lakas kong kumain, pero ang payat ko. Ngayon, kahit mag-fasting akong 7 araw, hindi ako pumapayat. Kaya, everything in moderation. So, deliverance can come
from Jesus. Jesus is our deliverer. Kung ano man yung area sa buhay mo na kailangan mo ng tulong, He is there to deliver you. Kung hindi mo maiwanan si Chika Babe, di ba? Kasi text ng text, itapon mo yung telepono mo. Text ng text, sabihin mo kay Chika Babe, huwag ka na mag-text kasi ang telepono ko nasa asawa ko. Din takot lang niyang mag-text, di ba? So, or ang iba naman, pag-iinom. Alam niyo, pag nagsimula kayong uminom, mahirap magpreno. Di ba? At kapag ang alak ay pumunta na sa utak, iba ng laman ng utak mo. Kahit na born again ka pa. Because alcohol goes to the brain. Okay? So, mag-iiba. Now, the sixth gift is the power of the Holy Spirit. Alam nyo, binigyan tayo ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. That's why Jesus sent the Holy Spirit to us. Para magpatuloy natin ang gawain na tinawag tayong gawin ng Panginoon. So, kapangyarihan ng banal na Espiritu, ikapitong regalo ng Diyos sa atin is faith. Alam nyo, without faith being put in our hearts by God, we cannot believe God. Okay? So, galing din sa Kanya ang pananampalataya na yon. So, it's a time of remembering the goodness of God. Lahat ng binigay ng Diyos sa atin. At ang ikalawa, it is a time of loving. Time of loving. Napanood ko yung news the other night, sabi ni Attorney Fortune, sabi niya, ang isang magandang bagay na nangyari nung nabaril yung asawa kong na-ambush, kasi dapat siya yata ang target, pero siya ang nabaril. Sabi niya, na-realize ko kung gaano kahalaga ang pamilya. You know, sometimes in the busyness of life, we forget our families. So, Christmas is a time of loving. Kaya nga may Christmas break, may mga bakasyon tayo. Spend those times with your family. Hello? Kasi hindi natin alam ang kapamilya natin kung gaano kahahaba ang mga buhay na nakatakda niyan. Lahat tayo may mga nakatakda sa buhay natin. So we don't know. Para we live a life without regrets. Okay? Tell your children you love them. Hug them. Tell your husband or your wife you love them, that there is no one but you except for the Lord. Siyempre, pangalawa lang siya. Number 2 lagi ang asawa natin. Number 2 lang natin ang asawa natin. Kaya may Chika Babes, may number 3 na yon. Okay, pang number 3 na yon. Yung iba nga, may number 4 pa, may number 5. Alam nyo, hindi ko ma-imagine, isang asawa lang is already too much. Di ba? How can you live with may excess? Talagang excess baggage yun, napakahirap. So, it's a time of loving. Alam nyo, pag Pasko, bakit mas mabait tayo pag Pasko? Bakit pag Pasko, mas madali tayong hingan? Pero pag hindi Pasko, yung iba pag Pasko, nagbibigay sa mga pulubi. Pero pag January na, hindi na Pasko eh. So it's a time of loving. Love people around you. Love the people in the church. Hello? What is love? Love is willing. Diba? Willing to give. Kaya ang Panginoon ang example. For God so loved the world. Okay? So wag po natin kalimutan yan. In everything that we do, let us be motivated by love. Maski sa pagsaserve sa church, it should be out of our love for God and love for the brethren and love for the work of the Lord. Okay? And it is a time, so it's a time of remembering, it's a time of loving, it's a time of giving. Because you cannot love without giving. So it's a time of giving. Ang Panginoon nga ang naunang nagbigay sa atin. Isipin nyo, no, kung di nagbigay ang Panginoon, where would we be? It's a time of forgiving. Alam nyo, when you love, you will always get hurt. Kasama po yan sa any relationship. Walang relationship na hindi pa kayo nasaktan. Okay? So, ang love, laging nakakonekta yan sa forgiveness.
Loving is forgiving. So dapat, lagi tayong nakahandang magpatawad. Mga magulang, your children are not perfect. Love them no matter what or who they are, what they do. Keep loving them. Ang mga asawa natin, hindi rin perfect. Ang mga pastor natin, hindi rin perfect. Ang mga leaders natin, hindi rin perfect. But, we can always love. We can always give them blessings. We could also forgive them. So, it's a time of forgiving. Okay. Alam nyo, malalaman yung hindi kayo magaling magpatawad kapag kayo ay judgmental. Maharahil sabihin, oh, pinatawad ko na siya. Kaya lang. Diba? Pinatawad ko na siya, pero wag na siyang magpakita sa akin. Diba? Pinatawad ko na siya, pero hindi ko na siya kaibigan. Pero pinatawad ko siya, pero hindi ko na siya kaibigan. Hindi pwedeng ganon. Isipin nyo how God forgave us. God not only forgave us, He cleansed us, and He gave us His nature. Isipin nyo yun. No? It's a time of rescuing. There are people around you that need Jesus. Marami kayong pupuntahang mga reunion. Tingnan nyo yung mga kailangang ma-rescue. Siguro may kapatid kayo, may mga pinsan kayo, may mga kaibigan kayo, nagulong-gulo ang buhay. It's a time of rescuing people from their problems. Hindi naman tayo savior. Sabihin, bakit ako magre-rescue? But you have the answer. You can always share to them about Jesus para matulungan sila. Remember, God rescued us. Alam niyo kung kami hindi ni-rescue ng Lord, hiwalay na kami ni Pastor Cesar. After 9 years of marriage na hindi kami Christians, ako, give up na. Siguro siya rin, give up na rin sa akin. Pareho kaming, wala na eh. It will never work anymore. Kaya lang, ni-rescue siyang una ng Panginoon. Siyang inuna. Kasi mas kontrabida yata ako, mas matagal yata akong ma-rescue, matigas ang ulo. So, nauna mas gentle yata si Pastor Cesar. O, umuuo naman si Brother Toti. So, imagine, if God did not rescue Pastor Cesar, hindi rin ako na-rescue. Nauna siyang na-rescue, at dahil pinakilala niya sa akin din ng Panginoon. Sabi ko, bakit? Kilala ko naman si Jesus ha. Mulang kinder ako. Pinag-aaralan ko na si Jesus sa katikisim. Hanggang college ako, kilala ko si Jesus. Sabi niya, iba ito. So, because he got rescued, alam niyo, when you are rescued, you will rescue other people. Amen? So, itong Christmas season na ito, tulungan natin ang iba because of what Jesus has done for us. And it is a time, alam nyo ba, God placed His Spirit and His nature in us. But we still make our choices. Bakit pagka-end of the year, nagsisimula na tayong mag-isip kung ano yung New Year's resolution? Oh. Yung New Year's resolution nyo ba? Ilang taon nyo nang binubuno? Diba? January 1, sinasabi natin, Lord, itong New Year's resolution ko. January 2, bali na. Diba? So, it's a time of changing. Christ changes people for the better. Alam nyo, if Christ did not enter my life, hindi ko alam kung ano ang buhay ko ngayon. Baka pinulot na lang ako sa kangkungan. Diba? That's why you become so grateful with what God has done for us. And it is a time, panghuli ko po, it's a time of rejoicing. I won't stay long kasi yung iba iniisip na nila yung pagkain doon sa likuran, naamoy na nila o naiisip na nila. So it's a time of rejoicing. So gusto ko lang maalala nyo itong season na ito. It's a time of remembering. Diba? So it's a time of loving. It's a time of giving. It's a time of forgiving. It's a time of rescuing. It is a time of changing. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, as I remain in your presence, you will transform me. As I behold your glory, you will transform me. Diba? And then it is a time of rejoicing. We rejoice in God's unmerited grace. Hindi po natin deserve, but God
loved us so much. We rejoice that God released us from our old life and sin at tayo ay pinatawad and gave us a new life. We rejoice because in this new life, you receive your new mission. You receive your new assignment. Alam nyo, pag sinabi natin, parating na naman ang taon, there will be a transition in our lives. Kaya ang Pasko, ako laging ang Pasko, it's the end of the year. At ang Pasko ay, I thank God for all the blessings that He has given me. Sabi ko nga nung isang gabi kay Pastor Cesar, alam mo kung titingnan mo, hindi tayo nagkakasakit. Magkasakit ka man, isang araw, ihiga ko lang. Next day, minsan kalahating araw pa lang, hindi ko na kayang nakahiga. Talagang I was not born to lie down. I was born to go. Sabi nga nung mga anak ko, nung isang araw tinawagan ako nung anak kong nasa Pampanga, Mama, akala ko ba nag-retire ka na, hindi ka namin matagpuan, hindi ka namin, hinahagilap ka namin. So, tapos nung isang araw sabi niya, may daanan ka dito. So, nagdaan kami ni Pastor Cesar, nagpunta kaming San Fernando. Tapos sabi ko, sige, magku-quick lunch lang tayo and then we go. Sabi niya, akala ko pa naman matutulog kayong overnight dito. Sabi ko, I was not born for that life. Pasensya kayo mga anak. Sabi ko, I am always refired. This girl is on fire. Alam niyo ba, God gave you this new life because you have a new mission. Kaya gusto ko pagpasok ng 2014, itong bakasyon na ito, wag lang puro festivities, but spend time with God and say, Lord, ako ba'y nasa tamang direksyon? If not, redirect my life, Lord. Ako ba'y nasa tamang lugar? Tama ba ang aking ginagawa or you would want me to join another ministry? Pilit ba ako ng pilit kumanta? Hindi ako pangkanta. Alam nyo, minsan nagpipilit tayo sa mga ministries na hindi naman tayo doon tinawag. Isang clue, pag hindi kayo masaya sa ginagawa nyo ngayon, hindi kayo para dyan. Kaya kung padabog-dabog ka, worship na naman, practice. Get out! Do yourself a favor. And do your group a favor. Do your family a favor. Kasi kung hindi po tayo masaya sa buhay natin, alam nyo, it affects a lot of people. We are not living our lives for ourselves. Anything we do, anything we decide, alam nyo ba, maraming nakadugtong sa mga buhay natin. Lalo na sa mga kabataan, huwag niyong iniisip kung ano yung ginagawa niyo na in love. Tumibok, pasto, tumibok. Kahit naman nung hindi ka in love, tumitibok na yung pusong yan eh. Ano lang yan? Konting hormones lang, hormonal imbalance lang yan. Maligo ka lang. Okay? And be around people, be in a ministry na it will take your mind out of it. Amen? Yung mga may asawa, alam nyo, mag-reconnect para sa mga nag-disconnect. Yung mga parents and children relationship, mag-reconnect. Alam nyo, it's important. Magiging stable ang buhay nyo pag stable ang family life ninyo. Then you can come to ministry. Kaya maraming problema sa ministry kasi problematic ang mga nagtatrabaho sa ministry. Enjoy the family that God gave you. Enjoy Jesus in our lives. Alam nyo, being a Christian is enjoyable. At kahit saan kayo magpunta, it's ministry. Huwag niyong isipin, may ginagawa kayong ganyan, may ginagawa, hiwalay-hiwalay ang buhay natin. No. Ang buhay po natin, konektadong lahat yan, walang aksidente. Lahat ino-orchestrate ng Lord para tayo ay makaabot sa ating destinasyon. So, let us keep celebrating the Lord in our hearts, in our lives. At alam nyo, pag masaya kayo, mapapasaya nyo rin ang asawa nyo at mga anak. Alam nyo kung minsan bakit naghahanap ng chika babes yung mga asawa natin? Mukha mo palang bugnot na eh.
Pagod na nga, pag-uwi pa. Di ba, isang bakol pa yung mukha, tapos pag sinabing may pera ba? Walang pera. Lalong sumamangot. Di ba, may pera, wala. No money, no honey. But, alam nyo, pag enjoy kayo sa relationship nyo with God, you are always happy with money, no money. Di ba? Whether your husband is good to you or not, kasi ang love object natin ay ang Panginoon. At sineselebrate natin ngayong araw na ito ang pagdating ng Panginoon sa ating mga buhay. So, let us celebrate Christmas because we understand all the gifts that Jesus has given us through our salvation. Kompletong salvation po yan. Hindi kayo sinave para, kasi ba, kaya ako na-save kasi para magsakripisyo. There are sacrifices, but alam nyo, iba yung nagsasakripisyo ka because you love. That's why Jesus was able to sacrifice because He loved us. So, punuin po natin ang ating puso ng pag-ibig ng ating Panginoon, ang kapayapaan ng Diyos sa ating puso at ang kagalakan. So that we will be able to accomplish, okay, the work that Jesus has prepared for us, and we can keep celebrating our Christmas every day. Maraming salamat po, Pastora. Tayo po ay dadako sa pinaka-exciting na part ng ating Christmas celebration. Amen! Second preaching ito. Sabi, di ba, nakugutom na ako. Okay, John 3:16. Alam niyo po, tuwing gawain, ang pinaka-exciting na part sa akin ay yung part ng giving. Amen? Sabi sa Bible, for God so loved the world. Ang world ay ikaw at ako, that He gave. Amen! That He gave. Amen! Nagbigay siya at ang kanyang ibinigay ay the best. Tayo po ay nasa panahon ng pagbibigay ngayon. Alam niyo po, tama ang sinabi ni Pastora Citas, napakaraming regalo na binigay ang Panginoong Jesus. Righteousness, peace, joy, loving kindness, goodness, the Holy Spirit, authority, power, dominion. Lahat yan nasa atin na. Ano na lang ang kailangan natin kung hindi, wala na tayong maidadagdag na magandang gawa or malaking pera na ibibigay para madagdagan pang pag-ibig ng Diyos sa atin. Nakikinig ba kayo? Nakikinig ba kayo? Okay. Ano ang hinihingi ng Panginoon? Response. Sabi mo, response. Pagtugon sa kanyang pag-ibig. At sa ating pagbibigay sa umagang ito, ipakita natin ang dakilang ang pag-ibig naman natin sa ating Diyos dahil sa kanyang napakadakilang ginawa sa ating buhay. Amen? Alam nyo, yung pagbibigay natin sa Panginoon, yan ay measure ng ating response sa pag-ibig niya sa atin. Amen? At kung alam nyo, pagka ang buong buhay natin ay maibigay natin sa Panginoon, sino dito ang born again? Nung na-born again ba kayo, anong ginawa ninyo sa inyong buhay? Isinuko nyo sa Panginoon, di ba? Ibinigay nyo na lahat ang buhay ninyo, past, present, and future. Wala na kayong hindi pwedeng ibigay kay Lord. Amen? So ngayon, ano pa ang hindi mo kayang ibigay sa Panginoon? Tithes? Offerings? Wala yan. Amen? So ipakita natin ang pag-ibig natin sa Panginoon sa umagang ito sa pamamagitan ng ating pagbibigay. Are you ready? Alam nyo, ang napakaganda sa Panginoon, yung ibibigay pa natin sa Kanya, binhi pa natin yon para sa isang napakagandang buhay. Ready na ba kayo sa inyong mga binhi? Ready na ba kayo sa inyong mga proof na mahal ninyo ang Panginoon? Itaas natin lahat. Hallelujah. Thank you, Lord. Heavenly Father, look upon your people this morning. Aming Diyos, tunghayan mo po ang iyong mga anak sa umagang ito. Tangan namin sa aming mga kamay, Panginoong Diyos, ang pruweba na ikaw ay mahal namin. Mahal namin ang gawain mo, mahal namin ang kaharian. Marami pong salamat sa iyo sa ginagawa mo, sa ginawa mo sa aming buhay.
na tunay nga kamangha-mangha, Panginoong Diyos. Ito ay dahil sa ikaw ay nasa amin. Panginoon, pinananampalatayanan namin, Panginoong Diyos, na bilang mga anak mo, kinasihan mo, pinalakas mo, pinagaling mo, pinuspos mo ng banal na Espiritu at karunungan. Naniniwala kami na anuman ang hawakan ng aming kamay, katulad ng aming binasa sa Salmo kanina, Panginoong Diyos, ay pagpapalain mo at lalago. At sa pananampalataya na ibinigay mo, sa pag-asa na kalakip ng iyong pag-ibig na ibinigay sa amin, pananampalatayanan namin na hindi kami mananatili sa kasalukuyang level ng buhay na dinaranas namin ngayon. The best is yet to come for your people. Because we are people on a mission, and because you have given us a vision, we will move forth to accomplish that vision. And Lord, we believe that you will provide us a mighty provision. Tanggapin mo po, aming Diyos, ito ang aming pagsamba sa iyo, Panginoong Diyos, at pananampalatayanan namin ang paglago ng mga binhing ito na iniaalay namin sa iyo. Ito po ang aming dalangin bilang tugon namin sa pag-ibig mo sa amin, sa pagbibigay mo ng iyong bugtong na anak. Ito po ang aming dalangin, Ama. In Jesus' name we pray, and everybody said, Amen! Kamantalin natin ng may kagalakan ang ating mga Diyos. Tuwing Pasko ay dumarating na, bawat isa'y para bang namomroblema. Hindi ko alam ang regalo ibibigay, kahit kailanman na nitong ating buhay. Naman karinig ang Noche Buena, at tayo naman ay puspos at maraming pera. Na muling kailangang pagtaguan mo ang iyong mga inaanak sa araw ng Pasko. Ngunit kahit anong mangyari, ang pag-ibig dapat maghari. Sapat na si Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Kahit anong mangyari, ang pag-ibig dapat maghari. Sapat lang si Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy na tuloy pa rin, tuloy na tuloy pa rin, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Sa Rema ay tuloy pa rin ang Pasko. Hello? Na-bless ba kayo ngayong umaga? Amen. So ngayon naman po, hindi pa tayo kakain. Meron po magbibigay ng presentation ngayong umaga. Amen? So, gusto nyo ba makita? Sino ang gusto makita? Pwede makita yung kamay. Gusto makita yung presentation ng mga bata, mga kids. So, habang naghahanda yung mga kids po natin, okay na ba yung mga kids natin? Nag-ready pa lang? Okay, ganito na lang. Ha? Pwede na? Ready na? Ready na? O sige po.
Baka kailangan i-lights off muna kaya. Lights off muna. Lights off. And there were Okay, wala shepherds pa. living out in the fields nearby. Okay. Habang nagpe-prepare po sila, meron akong quiz. May trivia game po ako sa inyong lahat. At bibigyan ko ng premyo. So, meron tayong 2 signs ng Christmas. Okay? Alam natin yung sign na yon. Amen? So, kung sino ang una makapag-text sa akin ng sagot, 2 signs of Christmas. Okay? 2 signs of Christmas. Okay? Ita-text niyo po yung sagot sa 0947-994-6139. Go! Isang beses ko lang uulitin yung cellphone number. Okay, 2 signs. Yung isa, binanggit na ni Pastor Rositas, kung nakikinig kayo, alam nyo na yung sagot ng first sign. Okay? So, wala pa po nagta-text, wala pa akong nare-receive na, ayun, meron na, may pumasok na. Okay, I'm sorry, ang sagot niya ay star and lights, mali po yun. So, pwede pa isa humabol. Mali po yung sign na star and lights. Okay, sige po. Okay, meron na naman pumasok. Christmas, mali din po yung sign na yon. Okay, meron na naman pumasok. Love and peace, mali pa rin. Wala pa nakakakuha ng sagot. Peace and light, mali pa rin. Mukhang wala ata makakakuha ng sagot. Okay, ulitin ko yung phone number, ha? Mabilis lang kasi magpe-present na yung mga kids po natin. 0947-994-6139. Go! Okay. Naku, ang dami pumasok. Pero I'm sorry, wala pa rin nakakakuha ng tamang sagot. Okay, may nakakuha ng isang sign. Okay, may tama ng isang sagot. Isang sign pa lang. Pero ang hinahanap ko ay 2 sign. Okay? Ganun pa rito sumagot, hamon at queso de bola. Mali yung sagot na hamon at queso de bola. Nacho Buena na yun. Okay, ready na ba yung kids? Hindi pa? Ha? Ready na? Okay na? Okay, sige po. Mamaya na po natin i-announce kung sino yung nakakakuha ng tamang sagot. Okay po ba? Okay po ba yun? Malaki ang premyo. Okay, sige po. Ang kids. And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the
And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all the people. Angels we have heard on high, swinging, singing over the plains, and the mountains in reply echo back their joyous strains. In excelsis Shepherds, why this jubilee? Why your joyous strains belong? Say what made the tidings be, which inspire your heavenly song. In excelsis Gloria, still we sing Gloria unto our King. Gloria, Gloria, Gloria. Come to Bethlehem and see Him whose birth the angels sing. Come adore on bended knee, Christ the Lord, the newborn King. In excelsis Deo, in excelsis Deo, in excelsis Born
unto us this day a Savior, gifted from heaven to a manger. The hope of the world's alive for all mankind. All of the earth rejoice, it's Christmas time. So lift up your voice and sing out His praise. It's Christmas, for does the King rejoice in the day? It's Christmas, make a joyful sound. It's Christmas, let His praise resound. It's Christmas. Goodwill to all the earth and peace divine. All of the earth rejoice, it's Christmas time. It's Christmas time. So lift up your voice and sing out His praise. It's Christmas, for does the King rejoice in the day? It's Christmas, make a joyful sound. It's Christmas, let His praise resound. It's Christmas, so lift up your voice and sing out His praise. It's Christmas, for does the King rejoice in the day? It's Christmas, make a joyful sound. It's Christmas, let His praise resound. It's Christmas. So lift up your voice and sing out His praise. It's Christmas, for does the King rejoice in the day? It's Christmas, make a joyful sound. It's Christmas, let His praise resound. It's Christmas. It's Christmas. Palakpakan po natin ang mga kids.
We speak your name, we lift our eyes, tune our hearts into your beat. Where we walk, there you'll be, with fire in our eyes, our lives alight. Your love untamed, it's blazing out, the streets will glow. Ayun, palapakan po natin ating mga kids. Okay, ngayon naman po, susunod po, wala po kasi yung youth daw hindi yata nakapag-prepare. Pero meron po tayo yung ating pinali. Ipinakahihintay ng lahat. Ang mga tatay, ready na ba ang mga tatay? Ha? Okay, update po natin sa sa trivia question natin kanina. Exempted po ang pastor. Pastor na yun, alam niyo talaga yun, di ba? Ganito na lang mga kapatid. Bibigyan ko kayo ng isang clue. Okay? Isang clue. Pwede ba natin makita yung Isaiah 7, verse 14. Ewan ko na lang pag hindi nyo pa nahuli to, nasagot to. Therefore, the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Okay, 1, 2, 3, go! Ayan na yung may clue na. Ewan ko na lang, pag hindi nyo pa nakita, nalaman yung sagot na yan. Okay, mamaya po, i-announce po natin kung sino yung winner. So, ready na po yung mga tatay? Okay, paki-lights up mo muna po natin. Patayin niyo muna yung mga ilaw ninyo, mga tatay. Mamaya pa po yan. Ihanda po natin yung ating mga gadgets. Yung mga paraphernalia po natin. Handa na. Sige po, lapit na po tayo dito mga tatay. Habang lights off.
father, gentleman. Mother, father, gentleman. Mother, father, gentleman. 알랑가 몰라 왜 미끈해야 하는 건지 알랑가 몰라 왜 새끈해야 하는 건지 알랑가 몰라 빨리 와서 난리네 알랑가 몰라 난리 나서 빨리 해 있잖아 마리아 너의 머리 허리 다리 종아리 마리아 Good feeling good 부드럽게 마리아 아주 그냥 흑소리 나게 마리아 Damn girl I'm a party mafia My girl just gimme Practice lang daw yun. Okay. Practice lang daw po yun. Okay, ganito ba mga kapatid? So, ito po mangyayari po sa atin. Mamaya po, ipagpapray po yung ating pagkain. And then, ayusin lang po yung ano natin. Maglalatag po tayo ng mga tables. Tumulong na lang po tayo, ano po? Okay. Ihanda nyo po. Ihanda natin yung ating mga pagkain. Okay po ba? Okay, pagpapray po yun yung pagkain ni Pastor Orly. Tinatawagan po natin si Pastor Orly para ipagpray yung pagkain. Mamaya po yung announcement kung sino ang winner sa trivia question po natin kanina. Okay, so maliwanag po, medyo napagod po yung mga tatay. Kaya yung mga nanay po maglalagay ng silya at mga lamesa. Okay? Yan. Kasi wala kayong performance dito. Anyway, malinaw po yung sabi ni Pastor Ayan. Mamaya po, sabay-sabay tayong itatabi natin yung mga silya. Papasok po yung ating po mga katatayan. Maglalagay ng lamesa po para sa mga pagkain natin. So tayo pong lahat ay tumayo, tayo po ay manalangin para sa mga pagkain na yan. Hallelujah! 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 Ama naming Diyos, maraming salamat. Tunay nga, Panginoon, pinuno mo ang aming puso ng kaligayahan, ng kasiyahan, O God, sa umagang ito. Panginoon, ito ay selebrasyon ng aming pagmamahal sapagkat, Panginoon, una mo kaming minahal, O God. Salamat sa mga biyaya, Panginoon, na patuloy naming tinatanggap, Panginoon. This year, 2013, Panginoon, ay isang mabungang taon para sa amin. Naniniwala kami, Ama, Panginoon, na pasisiglahin mong lalo ang aming mga kabuhayan sa susunod na taon ng 2014. Sa umagang ito, Panginoon, nagkakaisa kami. Itinataas namin sa iyo, Panginoon, ang mga daladala naming pagkain. Panginoon, ito'y aming buong pusong dinala upang aming pagsalusaluhan at paghati-hatian, O God. Salamat, Panginoon, sapagkat patuloy mo kaming binibigyan ng kakayahan, Panginoon, na makapagdala, makapagbigay, Panginoon, lalong-lalo na, Panginoon, makapagpadama ng aming pag-ibig sa bawat isa.
Sa umagang ito, Panginoon, tinataas namin sa iyo ang mga pagkain na yan. Dalangin namin, Panginoon, ay ito'y patuloy mong padaluyin. Hindi lang, Panginoon, sa simbahang ito, kundi sa bawat tahanan, Panginoon, ng bawat taong naririto. Dalangin namin naman na, Panginoon, you will bless us, Panginoon, bountifully, oh God, in the name of Jesus. Panginoon, pakalinisin mo ang mga pagkain ito, God. Panginoon, sinasaway namin ang pagkasira, sapagkat, Panginoon, ito'y para sa kalakasan ng aming katawan. Marami pong salamat sa iyo. Panginoon, magkakasiyahan kami, magkakagalakan, sapagkat, Panginoon, anumang klaseng pagkain ang dala namin sa umagang ito. Panginoon, alam naming pinasarap mo yan, pinasagana mo yan, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat. We bless your name, O God. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Merry Christmas! Pasko ay sumapi, tayo ay magsiyawi ng magandang ibig, dahil sa ang Diyos ay pag-ibig. Si Kristo'y isilang, at tatlong hari nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng kahingalan. Bagong taon ay magbagong buhay, Nang lumigaya ang ating bayan, tayo'y nagsiyaw. Habang nag-aayos po tayo, pwede din po kayo magbigay ng gift ninyo, magkailan kayo ng regalo para sa ating kapatid. Tayo'y magsiyawi, habang ang buhay umibig. Ang araw ay Tulong-tulong na lang po tayo, paglikpit ng mga upuan. sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magkahalan, ating sundin ang itong